May hapon sa tanan, no? It's always a wonderful time to be with God's people. If excited mo sa langit, then this is the kind of place nga itong ma-experience, to be with the people whom God redeemed, forgiven, and the people that will worship God in His throne. This time, in splendor, not just in mercy. Sa atong pagsugod mga igsoon, kung gihangyo ang matag usa, please stand up, agyo pagtahod sa pulong sa Ginoo. O ablihi inyong Biblia diha sa Mateo, Kapitulo 28, versikulo 18 hangtod sa 20. So that's Matthew 28, 18 to 20. Akong basahon sa Binisaya. Sa versikulo 18, "Og si Jesus miduol umingon kanila, ang tanang kagahom sa langit o sa yuta gihatag kanako. Busa sa inyong pagpanlakaw, himuang mga tinun-an ang tanang kanasuran. Bautismuhin ninyo sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Tudluin ninyo sila sa pagtuman sa tanan na akong gisugo kaninyo, ug tan-awa ako mag-uban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kapanahunan." Let's pray. Himayaw Diyos ang imong gamhanan ng kalaan ng ngalan ng kapunan karon, Lord God. Salamat, Lord, sa matahong kayo nga mga mensahe sa awit nga madungog karon. That this Jesus that who we are worshiping now is the Jesus who died once sa cross, but now sitting at the right hand side of the Father, looking at us with great joy because of the salvation that He has given. And because of that salvation, we are now in the presence of the Holy Father. Dalayon ka, O Diyos, sa imong katawan karon nga nagasimba. Kahimuti, O Diyos, ang among makasing-kasing karon nga naglong to worship You. And unite us, O Lord, with the power and the fellowship of the Holy Spirit, whom our love and strength will be renewed, will be united, and will rebuke us, O Lord, to the preaching of Your word this afternoon. Dalay ko ng imong pulong, O Diyos, kinibuhi o kinilamang Ginoong among sukdanan sa among pagkamatarong. Kinimoy among pusog sa among discourage ka kasing-kasing, apan kiniusab, O Diyos, ang kalipay sa among kasing-kasing na dili gyud mahatag ni kalibutan. Himayaw, O Diyos, ang kasidunggi ang imong ngalan ni kapunon karon. Sa ngalan ni Jesus nga among manluluwas, nga among hari ug among Diyos. In Jesus' name, Amen. Amen. Palihog sa paglingkod. Dahil niya nga Sunday, if namo din nasa tayo record na sa YouTube, one of the pastors nga ni-preach din is Pastor Andy. And Pastor Andy gave us the usa sa pinakanindot nga survey sa redemptive plan sa Ginoo. And one of the striking words nga imong madungog dito sa sermon is the word covenant. Sometimes ang covenant is very common word nga atong madunggan, labi na sa reform environment, no? Ang ina itong mahinumduman mga igsoon o ning kahapon, it's my prayer nga we will understand unsay kahulugan sa word nga covenant. Na kung ikaw mga igsoon, usa ka tinuod nga magtutuo ni Kristo, ang kaluwasan nga imong nadawat karon, that's the fulfillment of the covenant sa Ginoo. Unsa man nga kaluwasan? Dili lang ni kapasayloan sa sala, dili ni paghatag sa imo og pagtuo, dili lang ni pagbati nga mahigugma ka sa Ginoo, but kini ang kinatibuk-ang paagi sa Ginoo aron kita dili lang mapasig-uli ngadto kaniya,
ug sa umaabot pagasimba kaniya hangtod sa kanturan dito sa gingarian. Our salvation, mga igsoon, is very secure. In fact, ingon dyan sa Bible, this is the heart, the desire of the Holy God. So in one sentence, makaingon tangang atong salvation is gidesire sa Ginoo diya siyang kasing-kasing. Nga atong makita dinhi nga kini nga pakigsaan dili lang siya balaanon, at the same time it's so powerful nga in fact kung imong sabton tanang Kristohanon, tanang tinuod nga magtutuo ni Kristo bunga ani nga Great Commission. And that's our topic this afternoon. Sa makausap pa kitang tanan makahinumduman kung anong gitawag ni siya o Great Commission o para kinsa niya nga kasuguan. Tungod kay walay bugtong paagi ang gibuhat sa Ginoo nga kining kaluwasan mapadangat o mapaabot sa mga katawhan kundi kanilang nga paagi mga igsoon. Mo nang atong main idea ning kahaponon nga sa makausap pa mapahinumduman ta nga kini nga kaluwasan gitiguha sa Ginoo diha sa hingpit aron ang iyang balaan nga mahimaya o mapasidunggan aron ang katawhan nga iyang gipili o gigugma makabaton ani nga kaluwasan. This is the loving desire of a perfect and holy God. And usa sa pinakalindot kayo nga atong pamalandungan ni kahaponon mga igsoon, despite sa gibug-aton o kaimportante ani nga mensahe aron mapaabot nga kaluwasan ngadto sa mga tao nga gipili sa Ginoo, ang Dios nagpili og mga tao nga dili angayan. Unworthy sinners but saved by God's grace. Isalig sa Ginoo ang pinakadako nga tahas sa kalibutan ngadto sa mga tao nga dili angayan. Itawag siya og Great Commission. This word is not present sa Bible. Dili ni mo mabasa ang Great Commission, the same word sa Trinity. Gitawag siya Great Commission tungod kay, for me, gilakuban nig tulo kay importante kay kamatuoran kini nga kasuguan. Ang commission dira is kasuguan. Ngano gitawag siya og great? Tungod kay una mga igsoon, ang authority ani nga kasuguan gikan sa pinakadako o pinaka-highest nga authority dili lang sa yuta hangtod na sa langit. Ikaduha, ang mensahe ani nga mission is the only message of salvation nga makaluwas sa tao gikan sa kapungot o sa impyerno. Ug ikatulo mga igsoon, kini nga Great Commission will only be fulfilled by the personal presence of Jesus Christ. Sa atong text karon mga igsoon, mostly kaning Great Commission diri niya gi-associate sa Matthew. Pero wala di magpasabot nga kini nga Great Commission dili siya present sa tibuok Gospels. Sa kada Gospels naay specific diha o gitagaag gibug-aton ang mga authors. Kung imo mabasa diha sa Marcos sa atong human nga series, gi-emphasize ni Mark nga ang gospel angayan gayud nga masangyaw ngadto sa tibuok kanasuran. Diha sa book sa Lucas, kitagaan ng importansya ang resulta kung ang tao makadungog na ani nga mensahe ug iya ka nang giklaro nga imposible kaayo sa usa ka tawo nga dili mabag-o ug dili mo resulta sa paghinusol kung dili makadungog ani nga mensahe. And sa John mga igsoon, Jesus simply did it. Si Jesus ang ni-model dili lang kung saan ni siya pagtuman, kapag si Jesus lang mga igsoon na naghatag ani og hingpit nga katumanan. This is a reminder to us nga ang Great Commission is the authority of Jesus. Ang Great Commission is Jesus, the message to be preached and proclaimed.
And si Jesus is the only power of this mission. Sa atong text mga igsoon, kung atong tanawon diya sa chapter 28, giklaro diyan ni Matthew, before naabot ang Great Commission, gitagaan niya og klaro nga detalye kung kinsa si Jesus ani nga time. Sa verse 1, giklaro diha nga si Jesus ani nga time is mauna ang Jesus nga nabanhaw. Nganong importante kayo nga ang magbabasa ani nga book makahibaw nga si Jesus tinuod nga nabanhaw. Importante kay mga igsoon tungod kay this time kining Jesus nga nabanhaw karon is no longer the Jesus, the suffering servant. This is the highest King of all kings. Si Jesus this time mauna ang gamhanang manluluwas, ang balaan nga hari, ug ang Diyos sa tanang Diyos, ug mauna ang balaang maghuhukom sa maabot. And no one can influence this authority. Man importante kay magsuod nga sa atong pagbasa dinhi makita ka nga naay resurrection nga gi-mention diha. Og gawas pa niya na itagaan sa detalye ngini higayon na nga si Jesus, the King Jesus, nihatag na sa iyang kasuguan sa pagtadlakaw sa mga apostoles aron sa pagbuhat o pagpangita sa mga tinun-an. Disciples, mga igsoon, are not called, they are made. At mabasa diha, ningon diha sa text na to nga gani, ningon din si Jesus nga kinangan bautismuhan sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Gawas sa pagpabunyag na ay gihatag nga laing kasuguan diha ang Ginoo. Kinahanglan silang tudluan aron sila makatuman sa tinuok kamanduan ni Jesus Christ. Ako kini nga pagpahinundo mga igsoon kanato no, ingon nga tinuod nga mga tinun-an ni Jesus Christ ug magtotoo. Tungod kay kini usa ka kalipay sa usa ka tawo nga giluwas sa Ginoo. If you are really saved, this is your joy to be chosen by God to be part of this mission. Tungod kay alang sa mga tawo nga higugma sa Ginoo, dili ni usa ka responsibilidad. Kini usa ka buhi nga imbitasyon sa Ginoo alang sa mga tawo nga iyang gibag-o aron mopadangan sa maayo nga balita nga mao'y gahom nga makaluwas sa mga tawo sa mga kaigsuonan nato nga naa pa kamo nagpuyo sa kangit-ngit. Mga tao nga iyang gipili, iyang gihigugma, o iyang giluwas. Tungod kay alang sa atong kasayuran, mga igsoon, dili ang tanan gihatagan ani nga pribilehiyo. Kini nga kasuguan, gitanyag lang sa Ginoo ngadto sa mga tawo nga tinuod nga magtotoo ni Kristo. Tungod kay kini nga mission, wala ni magdepende sa abilidad sa tao, sa kusog sa tao, o sa strategy sa tao. Tungod kay ang pagtuman na nga mission, ang paglahutay niini na kinahanglan ni gugma nga dili ma-produce sa tao. God has to change the heart of those people so that they will go to this mission with joy. Because with our strength, this is impossible mission. Mao na mga igsuon nga atong mga tao nga iyang gipili sa makanunayon na abinay gugmang mulakaw, always available with a pure heart nga mo-serve o mangita sa mga tao nga nawala. Dili ko ka-explain unsa na nga klase nga pagbati mga igsoon, but I would say ang mga ginikanan siguro no, panagitan si Jedi mawala sa SM o sa Ayala, espesyal na nasa ilaha. Kana ang klase nga pagbati ba sa ginikanan, asa na karon akong bata. Kana akong pinakasimple nga ma-illustrate ang kahingawa sa Ginoo ngadto sa iyang anak nga iyang gigugma. And that's our prayer this afternoon, mga igsoon, na unta ato na masabdan nga mao nay pagbati sa Ginoo alang kanato. Tungod kay kini nga mission mga igsoon, dili niya siya basta-basta.
Tungod kay kung atong mabasa diya sa John 17, kini nga mission is the extension sa mission nga gihatag sa Dios Amahan ngadto kang Jesus. Ang gusto sa Ginoo nga siya ang iyang balaan nga mahimaya o mapasidunggan nga madawat ani mga tawhana nga iyang gipili ang kaluwasan nga iyang gi-prepare. Sa samang paagi sa kasing-kasing ni Jesus aron mapasidunggan ang Dios Amahan, si Jesus nagpakamatay, nagpakatawag, nagpalansang sa krus apan nabanhaw aron kini nga kaluwasan gigisaad sa Ginoo mahatagan ng katumanan. Kung karon mga igsoon as a church, that's our challenge. If this church is really part of Christ's kingdom, then yes, kita usab mga igsoon gitahasan sa Ginoo to glorify Him, to continue this mission. Kung part ka nga simbahan mga igsoon, then welcome aboard. Tungod kay kini ang bugtong paagi nga ang simbahan mapakita na tinuod nga simbahan sa Ginoo. Kung ang Diyos Amahan mahimaya ani nga kaluwasan, then ang Diyos Anak na himaya sa paghatag ini katumanan, di kita ngayong katawhan, ato silang himayaan sa pagpadayon ni ini. Because mga igsoon, this is the reason why we are being saved. Kung ikaw, usa ka Kristohanon, nga buhi pa karon, naglihok, nagpitik imong kasing-kasing, I'm telling you right now, this is one of the reasons why you're being saved and receive the salvation of Christ. And this is also why we are here. We're gathered as a church. And this is one of the reasons nga nung Apologia Gospel Church. Kini mga igsoon ang kasing-kasing sa tanang ministry diri sa simbahan. Apil na niya nga atong fellowship. Apil na niya nga atong kita-kita sa gawas. Because this is who we are. Ingon sila sa famous na slogan nga, you are not Filipino for nothing, but we sa Apologia, we are not Christian for nothing. You are being saved. This church is saved by God with one purpose and mission, is to be faithful and to be part of that mission. Mao na itong mga pag-ampo, mga igsoon, nga unta kini nga simbahan tinuod nga gamiton sa Ginoo diya siyang gugma ug kaalam aron kita usab makita mapasangyaw ang maayong balita ngadto sa mga tawo nga nisalaan nga wala ug ato sila may balik dito sa gingharian. Sa nagtuon ko nga text, na-reminded ko sa question nga pila lagi ka tuig nga Christian? And how much of it akong na-spend sa mission? How much of it akong na-spend to really be faithful and seryoso ani nga tawag sa Ginoo? Ang church na to is 6 years. Makaingon ba ta nga this church has been faithful in committing and fulfilling the mission nga gisalig sa Ginoo dinhi. Ang atong text mga igsoon, nagsugod siya very strong a proclamation. Dili lang ni usa ka simple nga pagpadayag. This is a very strong declaration. Jesus said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Dili ni yano nga introduction sa mga tao nga iyang iset sa mission. Sa akong gingon ganina, ang misulti ni ining higayuna, mauna ang hari sa tanang hari, ang Diyos sa tanang Diyos. Ug gining higayuna mga igsoon, ang iyang pagsulti niini na dako kayong kahulugan. Una, it speaks peace and comfort sa mga tao nga iyang gipili og higugma. Naghatag kini og kalinaw ug kahupayan sa mga tao nga sinati og kaguol sa pagkamatay, sa pagkawa ni Jesus ani nga time. At the same time mga igsoon, this King Jesus, by saying all authority is given to me,
is declaring war to all his enemies. This is not just simply telling nga ako ang naay kagahom sa tibuok kalibutan ug bisan pa sa langit, but God is telling you or us right now nga this is a call of war and I'm bringing judgment sa mga tao nga dili mo tuo ka nako. He has all authority, mga igsoon, nga sa ato pa wala nay mulabaw pa kaniya sama sa giangkon ni Bro Aying ganina. Ingon nga Dios sa tanang Dios, hari sa tanang hari, tanan nga mga igsoon muyukbo kaniya, tanang binuhat, spiritual or physical, tanang authority bisan sa langit, bisan pa ang yawa ug si Lucifer ug kinsa pa ng klase nila nga mga daotang espiritu. Nagdepende na sa kamanduan ni Jesus sa pag-ingon niya, all authority is given to me. Siya ang naay kagahom sa tanang butang mga igsoon ug walay question or walay makalalis niini. Siya ang naay kagahom sa kinabuhi, siya ang naay kagahom sa kamatayon, siya ang tanang naay kagahom sa mga binuhat, spiritual or physical. Siya ang naay kagahom sa atong kaluwasan. This is the same God nga nag-ingon, I have all the power bisan sa akong judgment o sa atong kalaglagan. Again, mga igsoon, this statement brings the message and the emphasis of the state of the Great Commission. Kini nagpakita nga dili lang urgent ang mission sa kanyon ganina, it gives fear. Makalilisan kini nga warning mga igsoon sa mga tao nga badayon nga nagsalikway ni Jesus. Tungod kay this risen Christ is no longer the suffering servant, but is the judge, the righteous, and walay maka-influence ani nga judge sa iyang pagbalik ug sa iyang paghukom. At the same time, mga igsoon, this is a comfort sa mga tao manisalig o mihigugma kaniya. Tungod kay kining Kristo malabanhaw, dili lang ang manluwas, dili lang ang Diyos ug ang hari, ba siya nag-ingon siya nga atong Diyos nga Amahan. Kini nagpadayag mga igsoon nga ang foundation sa Great Commission is the authority ni Jesus. That this mission is under God's power, judgment, and presence. Ug kini nga mission mahatagan lang katumanan tungod kay si Jesus gamhanan ug siya mo'y hari ani nga mission. Even sa tibuok text sa pagbabasa sa Matthew 28, kung ninyo nabasa diha, ang narrative is ang angel ipakita both sa mga babae o sa katong mga gwardya. Both the experience of fear. Nahadlok ang duha. Pero inyong babantayan mga igsoon, only ang mga babae ang i-comfort sa angel. Ang mga gwardya, ipasagdan yung orang nangamatay. Ang ilang kahadlok mga igsoon, nahimong kalipay. If we truly understand the message of the resurrection, then initially, it will give you fear. Tungod kay si Jesus will be coming soon. And mga igsoon, si Jesus, sa iyang pagpadayag na siya nabanhaw, this is not only a declaration nga ang prophecy sa Bible is tinuod, but this is a manifestation nga tanang gisaad sa Ginoo gikan pa sa Genesis o sa iyang pagbalik is now fulfilled. Bisag unsa pay may tabo sa kalibutan, bisag unsa pay may tabo nato, if you are in Christ, then you are in Christ. Mao na ang gihatagan og dako kayong emphasis ni Matthew diya sa chapter 28 nga kini nga Great Commission is really under Jesus' command. This is under His power and this is under His lordship. Kasi Jesus is really risen as now God and our King. Sunod mga igsoon nga part sa context gikan sa declaration sa authority atong makita diha nga kakinsa niya gisalig kini nga mission. Sa verse 19 atong makita diha ang tulo kadagko kayo nga kamatuoran nga ang inatong tagang importansya. Ang word nga go, ang ikaduha ang all nations,
Ug ang ikatulo, ang make disciples. We know nga ang make disciples is the ultimate mission nga gisugo sa Ginoo. But ang go diha og ang all nations has something to do sa mga tao nga iyang gisaaran na mahimong kabahin ani nga mission. Una, ang all nations sa pag-ingon ni Mark ni Matthew diri nga sa tanang kanasuran, this is now a fulfillment sa promise sa Ginoo kang Abraham. All nations will be blessed through him, but through his seed. Because Jesus, according to Galatians 3:16, is the offspring of Abraham. Ug katong mga tao na nagtuo kang Jesus, mapanalanginan gyud sa kaluwasan niyang giandam. The next one is ang go nga word. Ako ni ipangutanan ni Bro Joshua unsa ni nga word sa Greek. In English, it means as you go. So as you go, make disciples. It's one word. Adisha, one word. It's two words, but the word go supports the make disciples. Ang as you go din mga igsoon points us to the reality of the mission. Nga kining mission gisalig sa Ginoo sa iyang mga tao, it requires preparation. Dili ka moadto sa mission if you're not prepared. And it would be shameful if you go to the mission if you're not part of the mission. How could the king protect you to go to that mission if you're not part of his soldiers? Musaon ako, bisa pag ako ang pinakadako kayo kag ako numupada ng mga tao dito sa klase nga panggubatan. If wala ko kailan tawanan, I will not rest my authority aning tawanan. Pasagdan jud ko na kay di man ko na part sa akong family. Kung ang reminder ani nga text mo so we have to know kinsa gid mga tawhana ang gitagaan sa Ginoo mission to go and make disciples. So before they make disciples, God commanded them to go. Kini mga igsoon ang word nga go. Ang paghimo og mga tinun-an resulta kini sa mga tao nga unang iyang gipili, iyang gitawag o iyang gigugma. And one of the examples nga itong ma-point niya sa mga apostles. Before the apostles went or go, Jesus called them. Itudluan sa ni Jesus, ipa-observe, i-equip, they practice, and this is the final test. Is to go and make disciples. Una, importante kayo mga igsoon, mga atong masabtahan nga kadto lang mga tao ang giluwas sa Ginoo, ang hatagan ani nga responsibilidad tungod kay this is the joy of the people nga iyang giluwas. Tungod kay kini usa sa mga pamaagi aron mapakita nato ang atong paghigugma sa Ginoo. This is part of our worship. This is part of our honoring the authority of Jesus. This is part of who we are as a Christian. Wala, ang as you go din ha, nagpahinundom ka nato nga we need to be ready. Dili lang saon pagtuman ani nga kasuguan, but ang Dios nagtawag ani mga tawhana aron matagad katumanan kini nga sugo by making them first His disciples, biyang katawhan. Pag-usa sa mga pamaagi sa Ginoo mga igsoon sa atong panahon karon, isa paggamit siyang simbahan. Na ingon nga simbahan diri sa Apologia Gospel Church atong gitinguha mga igsoon sa kinasing-kasing na mahimot ang faithful sa tanang aspeto sa atong pagkakristohanon dinhi. Mao na atong preaching diri mga igsoon bisag lisod, dili lang siya expository, but it must be biblical, bold, faithful, and true. Kung na atong knowledge sa theology mga igsoon, dili na tang desire nga mulaw, mapalapad, at atong ipanikamutan nga buhi na itong kinabuhi. Buhi gid siya. Manang atong fellowship dahil mga igsoon, di lang siya healthy, di lang siya godly, but it must be founded sa kamatuoran sa gospel, because if dili na founded sa gospel mga igsoon, I'm telling you, bisag 100 years pa na, makulapse yun na. Mga namong na, usap sa among na-learn sa diyang
Nami time nga nagsuran ni Chris ni Jethro nga bitaw no. Bisan pag million of years mga igsoon, if sa ligahan to kinabuhi ng mga sala, it will fail. Mukulapse gina. We need the gospel and understanding of the message diri sa simbahan ligon. Ug labaw sa tanan mga igsoon, we are doing our best nga tong panagsimba dinhi dili man perfecto but tinuod dili superficial. That's the desire of the church. Reminders ato ang mga igsoon, those things are important, very important, but that is not the mission sa church. But this is very important as we prepare ourselves in mahimong part sa mission. So Romans 10:17 atong mabasa diha nga salvation comes from hearing. Sinners will have understanding of the gospel, the message of the gospel, the death, the resurrection, and the lordship of Jesus Christ. Apan ang bugtong paagi sa Ginoo mga igsoon aron kini nga kalawasan mapadangat ani mga tawhana is through people. Siya mogamit og mga tao iyang tilion, iyang luwason, iyang balaanon at same time iyang higugmaon aron na kini kadasig ug gugma ug kalipay nga mosangyaw ani nga mensahe. God will call and equip people. At the same time, He will prepare and put His heart, the hearts of these people, so that these people will be qualified to stand before the Lord and do the mission. We could never qualify ourselves. Isang 50 pa nakadoctorate imong naaliha, ikaw pang pinaka-highly efficient na tao. If God is not calling you, you will never be qualified to be part of this mission. Mga importante kay mga igsoon na kini nga mensahe nga atong ipakita ingon nga simbahan, first and foremost makaingon tas akong balingon buhi ni ka matuoran sa atong kinabuhi. If this is para sa kahimayan sa Ginoo, then atong i-check ang atong kabalingon if are we really part of this mission. Tungod kay mga igsoon, prangka nga pagasulti, you cannot convince people sa power sa gospel if this power alone is not transforming us. Bisang pag mamatay ka dyan og yaw-yaw, maayo kayong Ginoo. Gamhanan ng Ginoo, kalwasan nga giandam is very pure and true. If this is not true sa imong kinabuhi mga igsoon, you are not just mocking yourself, but you're mocking the God. Kinagtawag ka na ito. Importante kayo sa mga tao na musangya waling apolo to really examine ourselves sa dilatong simbahan if ang gapong aning gospel is sunod ba sa itong kinabuhi. Ang mensahe sa gospel mga igsoon, mapakita lang sa mga tinunan ni Kristo diha sa gugma. Sa pagtuman, siyang kasuguan, sa pagkinabuhi, alang siyang kahimayaan. Kung si Kristo, mga igsoon, is the heart, kung kasing-kasing aning mission din kita, ingon nga lawas ni Kristo, sa walay pagduha-duha, natay gugma nga mo-participate ani. Because only real disciples are ready and worthy to make disciples. You cannot make disciples, mga igsoon, if you are not a disciple. God will never use you if dili ka tinuod nga magtotoo. So it's a reminder to us this afternoon nga if we're claiming to be a Christian but you have a divided heart aning a mission, not even proclaiming the mission sa imong kaugalingon, then we're missing the crucial part of our salvation. Labaw sa tanan may igsoon na sa church, kung atong simbahan walay gugma na mahimong kabahin ani nga mission, dinay problema ning simbahan na. Sa unsa pa kangilngig ang atong theology ug pinakalaw atong doktrina, wala tay gugma mga igsoon to step out, dinay problema nato sa church.
Again, the church exists because of this mission. And the mission is the heartbeat of the church. Tungod kay kini mga igsoon, one of the reasons ngano si Jesus ni anis kalibutan. Yes, tinuod si Jesus ni anis kalibutan so that we will be forgiven. Katong giwali ni Brusani sa pagkabanhaw ni Jesus, importante kayo itong masab nato nga ang iyang kamatayon may naghatag nato ug kasigaruhan na kita namatay na sa atong sala and we have now the new life in Christ. Panabaw sa tanan, one of the reasons why Jesus came is to gather His people to find the lost. Ay, importante kayo mapahinamduman ta mga igsoon dinhi sa Apologia Gospel Church nga atong fellowship must be godly at the same time bunga ni siya sa agugma sa matag usa. John 13:34. Nganong magtinabangay ta sa pagpalig-on sa pagtuo? Nganong kinahanglan ito mapalabdan atong kaalam sa mga theology o sa mga doktrina? Nganong magkinabuhi ta matinadaanon sa pagpahamtong sa itong pagtuo? Nganong magsimba ta nga dili taphaw kung matinadaanon tungod kay we are Christ disciples. So John 13, wala mingon si Jesus diyan nga if you are really my disciple, then you have to defeat all the old. Gubata ng mga sayop nga pagtulunan, di patiha ta ng tao binha. Tinuod, need na ito ng mga igsoon. Natingon si Jesus, you start with love, loving one another. And one of the ways, mga igsoon, to prove that you are a Christian and you are part of the church is to love one another. I'm not sure if this afternoon nakalingimos niyong tapad karon o you pray for these people. I'm not sure if before mo nila sa church, you remember someone and you prayed for them. I'm not sure mga igsoon, when was the last time you cried because of the church? Nakaingon ba ta mga igsoon nga ang Apologia Gospel Church are composed of disciples of Christ, not just professing faith, but we are living actively under the authority of Christ. Nakaingon ba ta nga ani nga church nga ang authority ni Christ mo atong gilook up for me gikan sa atong preaching, sa atong ministry, sa atong fellowship. Makaingon ba ta mga igsoon nga the unbelieving world outside can see the living and active love of one another ani nga simbahan. Makita pa nila nga we are humbly serving one another, loving one another, and we care for the body of Christ. Kini nga mensahe mga igsoon, mao ba atong napadhangat dito sa gawas ang mga taong wala makailangan nato? Again, mga igsoon, true disciples can make true disciples. Muna kung kita wala pa dihan ni Kristo, kung kita wala pa nakaangkon sa kaluwasan sa iyang kapasayloan, imposible kaayo mapakita kag gugma ni nga simbahan. Labi na gyud ang pagsangyaw sa mayong balita. Ang atong gugma din sa simbahan mga igsoon, mo ibugtong paagi aron atong mapakita na tinuod ta nga magtotoo ni Kristo. Again, I will ask you, kanus-a kaniluhod sa Ginoo o mihilak because of what we have been through during the church? When was the last time mga igsoon na nihilak ka nakadungog kayo ng igsoon na pandol sa sala? When was the last time na nilakaw ka sa inyo ha tungod kay gusto ka maduyog sa mga igsoon na nagsakit? When was the last time na naka-encourage ka sa mga igsoon
to pray, to love the Word, to study the Word. Mao na ang gugma nga atong gikinahanglan diri nga simbahan. Dili siya sentimental, but it is Christ-like love. Kung dili ka intentional mga igsoon, nga mo serbisyo may gugma sa mga igsoon diri nga simbahan, then we're not ready to go out bisan diya sa daan. We're not ready. Dili sa taangayan nga mo pa-grow sa pagtuo sa itong ikaigsuon na dili simbahan. Kung atos lang ma-encourage to love the Word, mismo dili na ito pakita itong balay. Before come encourage to simbahan, remember mga igsuon, God has entrusted you, our family. Kung wala tayo gugma nga musangyaw, nga muli sa itong pamilya, to really love the Word of God and to worship Him, then we don't have the right to encourage one another as a church. Katong napay prayer meeting, it really breaks my heart every time makatungog ko sa itong mga kaigsuonan every Wednesday, praying sa mga ginikanan. Wala lang mong kabalo, but pure prayer ang madunggan from the mouth sa mga kaigsuonan nga maghilak nga maginikanan sa church, bisan sa atong kagamay, will be faithful in showing the love of Christ sa ilang mga bata. We're praying ani nga mga bata karon nga karon atong nadunggan ni saba pa kayo. We're looking for that days nga this young lives will worship the same God nga atong you worship, will be singing the same songs, and then we'll be praying like how we pray today. Every Wednesday, makatungog nga na mga igsuon. That's very humbling. And I hope that's part of our desire as really part of this church. God is glorified in giving us the salvation. Jesus glorified God in fulfilling that salvation. Then our church, mga igsoon, should be starting with glorifying God as we prepare for that mission. And again, we cannot be ready if we don't love one another ani nga simbahan. It would be hypocrisy and legalista. Tungod kay, this has something to do, mga igsoon, sa next nga commandment sa Ginoo, is to make disciples. Discipleship, mga igsoon, is not a program sa church. Dili ni siya part sa ministry to make disciples. Ang discipleship has something to do with the covenant. Being a disciple is part of the covenant sa Ginoo. That's your brand new identity sa Ginoo. Kung disciple ka sa Ginoo, then you are part of the fulfilled covenant sa Ginoo. Nahimo kang kabahin o katumanan sa saad sa Ginoo. And sa atong text mga igsoon, mahimo lang kang kabahin ani nga covenant because of Jesus' authority. Nga mahimo tang kabahin sa gingarian ug mahimo ta niyang kaanakan. Mo nang atong mabasa din ni sa next part na importante kaayo how to be or what makes to be a disciple. Una diha is ang baptism. Intentional nga pagsuwat diha ni Matthew ang word nga baptism and proclaiming the names of God the Father, God the Son, and the Holy Spirit. Why can't he say, baptize them in the name of God? Because my soul, ang baptism diri is not just physical, but also spiritual. Both makita ug dili makita. Ang disciple na tinuod, gawas nga babunyagan sa gawas, pinagi sa tubig, you need also to be baptized by the Father, the Son, and the Holy Spirit. Tungod kay pinaagi niini nga pagbautismo, mamahimot ang tinuod nga magtotoo ni Kristo. Yes, sa kong yun ganina, externally, ang mga tao
Nga proclaim nga tinuod sila nga follower ni Jesus, magbabaptize gid sila. Because people cannot see your heart being baptized by the Father, the Son, and the Holy Spirit. And it's you proclaiming now na ako usa na kabag-ong binuhat and I'm following Christ, manang ay tubig. And mga igsoon, reminders sa ito, bisag lumsan pa ta diha sa pinakalimpyo nga tubig, that would not make you a true disciple sa Ginoo. Bisag distilled pa na nga tubig sa swimming pool, bisag asa pa nga nindot nga dagat, that is not the true assurance na you are a disciple. Mga importante kaayo nga makita ito dinhi nga ang pag-mention ni Matthew sa God the Father, the Son, and the Holy Spirit is because kani nagpamatuod sa atong estado nga by being baptized, that means we are now removed from the kingdom of darkness and now being transferred in the kingdom of His Son. Wala na ta sa kangit-ngit o nasa kahayag. This text, my soul, reminds us na ang pagbunyag dinhi is not only mentioning you have the new identity, you have the internal inheritance, but you have the everlasting security. And kani nga baptism, mga igsoon, is nahimo ni siya sa hiniusang buhat sa tulo kagamhanan nga Diyos. The Father as the author of the salvation, by mentioning ani mga igsoon, nagpasabot na nga kita kabahin na siyang gugma diya sa pakigsaad sa covenant, nga kita dili na niya kaaway, kita nahimong iyang katawhan ug iyang kaanakan. In the name of the Son, the fulfillment of the salvation, diha sa kamatayon ni Kristo, mga igsoon, sa iyang pagkabanhaw, kita wala lang nahiusa ni Kristo, wala lang ta nahimong pinasaylo sa Ginoo, wala lang ta nabanhaw, apan kini nagpasabot, mga igsoon, kita natagan og kinabuhing dayon nga moy atong gamiton sa paghimaya niya hangtod sa kanturan. And the Holy Spirit, kini nagpasabot nga ang atong kinabuhi wala na magdepende sa kamanduan sa itong kasing-kasing sa itong una-una. Nga wala na'y makapahimulag ka nato sa gakong sa Ginoo. You are forever secured in God. Sa dihang dituo ka sa Ginoo, ug hangtod niya siyang pagbalik. Walay bisan kinsa nga makapahimulag kanimo diha sa gugma sa Dios. Muna nga giklaro ni Matthew diha to remind the readers nga ang Dios Amahan midawat kanato diha siyang gugma, ang Dios Anak naglukad kanato ngadto sa kinabuhing walay katapusan, o ang Espiritu naghatag kanato kasiguruhan nga walay katapusan. This is how disciples are made. First, they need to hear the authority of Christ, the gospel. And for them to hear the authority of Christ, God has to use people, redeemed people, to proclaim the gospel to them. And by hearing the gospel, mga igsoon, they will be in faith and they will have the fellowship of that God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. And ang goal na mga igsoon is not to be part only sa church. Di lang ka mahimong Calvinist. Di lang ka mahimong PC, NCT. And that's the part of the glory sa Ginoo. Mauna ang iyang plano, mga igsoon. The purpose and the heart of this mission is for Him to be glorified. And again, reminder, if we want to glorify God, then we need to be part of this mission. Tungod kay, this is a continuation sa plano sa Ginoo. Sa dili pa siya mobalik, ang tanan tao may gitawag o gipili will be redeemed, heard the gospel, and will be worshiping Him gikan karon kung pagtuloy niya siyang pagbalik. And the next part, mga igsoon, is to teach them. Ang teaching diri, mga igsoon, has something to do with
growing. With our persuasion, or walay may laki nga tao nga makapasugo sa laing tao to obey God. Wala. Maling si Jesus, you have to teach them. And the content sa pagtudlo ninyo is my authority. And ang authority na po will be the ID ninyo para mahimo mong kabahin sa fellowship. And importante kayo mga igsuon nga ang discipleship are not only parts of ministry sa simbahan. Disciples are not just made. God designed them to grow. And for them to grow, dapat sila tudluan. Kung itudlo nila, maong ang pagtuman sa kabuton sa Ginoo diha sa gugma. Ang ayan sila nga matudluan, aron sila mutubo, kung sila makatuman sa tanang kasuguan sa Ginoo. And again, mga igsoon, one of the ways for the disciples to grow is to bring them to the faithful church. Kadto lang mga simbahan nga matinud-anon, mahigugma, o nagsangyaw sa mahing balita. The church that rightly, properly, and accurately preaching the Word. Because one of the ways to make disciples grow, to be strong and to be faithful in following King Jesus is for them to hear the right Word of God. Ngatong church, di pa himangluan, anak. Ngatong simbahan, mga igsoon, dili lang ta mabuhat og right teaching. Dili lang ta mabuhat og right preaching. Na kinahanglan magpatudlo ta para ta motubo. Mo na ang atong desire sa atong simbahan, mga igsoon, as we hear faithful preaching kada Domingo dinhi, nindot kayo ng mga pagtulungan ng mga teaching, biblical and faithful, but it must be under still sa kagahom or authority ni King Jesus. Because the right teaching, mga igsoon, would lead us to right understanding. Right understanding would lead us to loving God. And loving God lead us to right application. And right application would lead us to faithful obedience. We as a church, mga igsoon, gisalig ni sa Ginoo sa atoa that we should proclaim this message faithfully and lovingly. Dili ta magsalig sa kaalam or abilidad sa tao nga may mutudlo ka nato niini. Reminder sa atoa that we have the Bible. And one of the sure indications nga you are tinuod nga matindanon ka nga magtutuo ni Kristo is mupakli jud kag Biblia. Mubasa kag Biblia kung ma-transform ka sa Biblia. Every teaching, every sermon, every Sunday must flow from the authority of King Jesus, not from the people na mubarog dinhi. At the same time, reminder sa mga tao nga mutudlo or muwalay dinhi, we should be faithful, not just in teaching, but most of all, in our secret living. Again, mga igsoon, teaching leads the church to understand the Word of God. Right understanding sa pulong sa Ginoo would give us strong faith. If we have the strong faith, we will have pure obedience. Obedience nga gikan sa gugmaw sa pagtuo, dili sa legalista nga pamagi. And most of all, right teaching would help us to teach others and make disciples in love, in faith, and in purity. Mga na itong mga prayer na unta, kining tanan mga igsoon is present sa atong panagpundok, sa atong fellowship, and most of all, there is a pulpito. Because kay preaching is not only to challenge the mind of the people, but to really transform the hearts. Kasing-kasing, nga gibag-o, nga mulid to worship God. Puno sa paglaom o kasiguruhan
nga ang Diyos nga nagtawag kanato dili gayud mo pakya sa hingasaan. Dili ta mahimong hamtong mga igsuon sa atong pagtuo kung kita dili matinud-anon sa pagtuman sa iyang kabubuton. And dili ta makasabot niana kung ang atong foundation sa teaching o sa preaching dinhi, kung atong fellowship is not founded sa kamatuoran sa gospel, the authority of King Jesus. Because if the church is not doing this, then I'm telling you, that's a dead church. Mga mga igsuon nga atong pagpapagampo nga sa matag Domingo, sa atong fellowship, sa atong preaching dinhi, mapahilumduman ta nga kini ang kamatuoran nga puno sa paglaom nga ang Dios nagatuman siyang mga saad. Ang matag pulong nga litukon diri kada Domingo unta puno sa assurance sa finished work ni Christ. Puno sa mga pagdasig. Aron kita makalahutay, makasustain, maka-encourage. At the same time, puno sa sa review. To remind us that we are still sinners and we often we always fail to love one another. Mga nga itong preaching mga igsoon, mga itong encouragement sa church should be faithful and bold with clarity. Tungod kay without right understanding sa authority sa gospel, then atong fellowship dinhi would be superficial. We can never point others to Christ. Obedience will be legalism and not love. Worship becomes empty and shallow. Families will fall apart. Husbands would fail to lead, to love, to protect the family. The wives will have struggle in submitting that kind of authority. And the church, bisag unsa pa ta kangilingig sa theology, will fail to serve God as one body. Mga importante kayo sa tuwa right equipping, because this is the only way na we can be sustained sa atong kinabuhi diri sa church. Mupaligon sa atong pagtuo o makapalawas ng kahibalo para kita makasimba sa Ginoo sa kamatuoran ug atong pagtuo mahamtong sa hingpit. If we have the mature faith, mga igsoon, then we will never fail to love one another. And if we love one another, then surely we will love our family. And again, this is still part of the authority of King Jesus. Without the authority ni Jesus, aning simbahan, then we will never be transformed. And those people na dili ma-transform could never obey God. We can never obey God with our own ability and strategy. Walay bisan kinsa kanato diri mga igsoon nga makapahimo nako or ninyo to obey God faithfully. That is the word. Wala ningon si Jesus, the first part pala sa itong text, na all authority is given to me. Tungod kay, sa usa pa kalindot, ang preaching, ang teaching, ang fellowship, ang gathering din if this is not part of the authority ni Jesus, it will never be a transforming truth sa itong mga kinabuhi. Mao na si Jesus, wala lang nagsugo ano yung maigsuot sa John 17. He fulfilled. The cross will be always perfect na reminder mga igsuon nga ang gikinahanglan sa Ginoo nga pagkamatarong gihatag ni Kristo ngadto sa cross. Ang Dios na kinahanglan og pagkamatarong para kita makaduol niya. At the same time, ang Dios ang kita na kinahanglan sa ug someone nga mubarog nato. And we will be reminded after mga igsuon, Jesus did that because of love. Gugma sa iyang amahan, o iyang gugma ka nato. Tinuod, ang atong gugma din sa simbahan will never be perfect. Never will. Ato lang nung guman, bisag usawat nung pagpaningkamot, we will fail. Dili gid ma-perfect atong gugma. Bisag mubalik pa si Jesus, until mubalik si Jesus,
di gini ma-perfect, o dili siya mahimpit. Mana ningon si Jesus diya sa last verse, I am always with you. Because He knows we will fail. We will surely fail. Mana importante kaayo nga kaning Great Commission atong masabtan nga gisandwich ni siya when Jesus said, all authority is given to me, at the same time filled because my presence is with this mission. The mission is not only given by the power of Jesus, but it's also fulfilled through the presence of the King Jesus nga itong isimba matag Domingo. It's a challenge and reminder sa atong mga igsuon nga as we continue to love one another sa church, as we journey and enter to this mission, atong hinumduman nga the great shepherd of the sheep, the King of kings and the Lord of lords, the author and the finisher of our faith, the first and the last, the living God, the Lord of glory, the great I am is with you. Sometimes, ma-worry ka, nakabagang presensya sa Ginoo sa kung ano? I think makafeel lang ko, kompleto nga presensya sa Ginoo if He comes back. No, ningon na Ginoo, I am with you. Bisag wala pa siya libalik, He's with us. His personal presence with us, mo niyang mission mga igsoon, will be fulfilled without the strength of men. Ang hari ningon na siya mag-aubad kanato hangtod sa iyang pagbalik. Let's continue to remind ourselves nga sometimes mailad ta nga kining tanan magdepende ni sa atong faithful obedience. Magdepende ni tanan tungod kay ako kasing-kasing grabe kay ni worship sa Ginoo. Magdepende ni tanan kay grabe kay akong pagtuon sa Bible, makahila ko permi, indot kay akong pag-ampo, pagtratar sa akong pamilya, pag-serve sa Ginoo. No, the truth is the same. That desire will fail. Knowing si Jesus nga my presence should be with you so that you can be faithfully part of this mission. Agi og panapos mga igsoon sa katong mga tao na wala pa makaila o wala pa mogawas sa gingarian sa Ginoo. We're giving you this invitation. Again, mga igsoon, this chapter, if you are not in Christ, this is something na angay na itong hinuklugan. It's a fair and clear warning. Tungkol kay kining Jesus nga niingon nga all authority is given to me, dili na ni magpalansa o balik. Dili na ni mo wadto sa yuta o magpalubong. O dili ni kini ang maong Jesus nga mobanhaw. Siya miingon nga that's completed. It is finished. And then coming soon to be the judge of the living and the dead. And Hebrews reminds us, it's dreadful mga igsoon, yung mahiagom sa paghukom sa Ginoo. Remember, today is the day of salvation. This King Jesus is inviting us to be part of this covenant. Na mahatagan kang kaluwasan o kinabuhing dayon nga imong magamit o imong ikinabuhi hangtod sa kahangturan dito sa iyang presensya, sa iyang tiilan. Dili na ni King of mercy, but is the King of glory. We will worship Him, the God of glory. Na walay una-una o walay pulo nga atong balitok na maka-describe sa kanindot niini. And that invitation remains the same. And to this church, Apologia Gospel Church, it's our prayer na we will continue to love one another. Tungkol kay kini nga simbahan mga igsoon, the authority of this church is King Jesus. Walay bisan kinsa nga nagpakamatay balaan ni. Only King Jesus. If na yung authority nga atong i-worship diri, that's the authority of King Jesus. Let us continue to submit one another as we continue to submit to King Jesus. Magmaisugon kita, mga igsuon, ug mahimot ang matinud-anon sa pagsangyaw sa mayong balita sa kaluwasan, magsugod sa atong panimalay, sa atong simbahan, ug sa gawas.
Be the comfort of the discouraged, bearing one another's burden in love, in holiness, in faith, and in purity. Dili makahatag o kinabuhi ang patay na simbahan. Dili makapakita ang gugma ang simbahan kung wala diha ang gugma sa Diyos sulod ana ka simbahan. Apan ang buhay nga simbahan mga igsoon diha ni Kristo, padayon nga mga lagad diha sa gugma, magapuyo, puno sa paglaom, o mulahotay diha sa pagtuo, hangtod sa iyang pagbalik, or hangtod unya kita iyang pagatawagon sa iyang gingharian. Let's pray. Dalagon ka o Diyos, salamat Lord, aning nga reminder. Thank you, King Jesus, that you have redeemed us, you have called us, not just to be part of your people and your kingdom, O Diyos, that kami imong gatagan, Ginoo, gagahom, to really seek and find the lost. Among mga pag-ampong Ginoo, kini nga simbahan, Lord, mubati ang tinuray, gagugma, yung pangita sa mga tao na wala pa diya sa imong gingharian. And we're looking forward, Ginoo, na kami makisalo diya sa imong labesa sa mga tao na imong giisip na kaaway sa una, apan diha sa imong presensya na himo ni imong kaanakan. Salamat, Lord, sa kaluwasan nga imong gihatag kanamo. Ang bugtong na pagkapamatuod, Ginoo, na ikaw nga Diyos, dili mo pakya sa imong mga saad, na ikaw nihatag sa kapasayloan sa mga sala, di mo kami gihatagan ng pagtuo, gihatagan mo ni magugma, gihatagan mo ni mo Ginoo, ang kasing-kasing, na mubati sa sama nga gugma, ngadto sa uban. We're looking forward, Ginoo, on that very day, when we will be singing the perfect song of praise, that we will be expressing the perfect love from Christ, and will be presenting the purest and the greatest praise we could give from our mouth, with a loud voice, with a proclamation, with the assurance that our King has risen, and no one could ever pluck from us from His faithful and loving hands, because Christ is our King, our God, and our Father. Bless our church, O Lord. Make this faithful and loving for your kingdom. And may we grow, O Lord, in faith and in holiness as we continue to love one another. In Jesus' name, amen.